Hoy, tarantado! Ano tong nalaman kung pinoporma mo raw si Jen? Ako pa talaga niloko nyo? Tinuring kitang parang sariling kapatid tapos ganitong isusukli mo sa aking hinayupa ka? Eka pre, sino ba nagsabi sa inyan? Kanino mo nalaman? Kay Alexa, eto screenshots ng messages mo sa girlfriend ko. Huwag ka na magpaliwanag kasi wala ka ng lusot. Ayan na yung pruweba oh. Tubong kapis ang unika ihang si Alexa. Lumaki siya sa may kayang pamilya kaya nasusunod ang halos lahat ng luho niya. Parehong nagtatrabaho sa gobyerno at may mataas na posisyon ng mga magulang niya. Naibibigay naman nila mga material na pangangailangan, pati kapritsyo ni Alexa. Ngunit nang dahil sa pagkasubsob sa trabaho, hindi nila napagtuunan ng pansin ang paggabay sa anak. Nang dahil sa impluwensya ng mga katrabaho ni Alexa sa call center, nahilig na rin siya sa pagmumotor. Madalas niyang kasama sina Vito at Mark kapag magmumotor siya. Yo, pre, tara. Rides tayo sa Sabado. Sakto, off nating lahat. G na tayo. Stress na tayo sa work eh. Mag-unwind naman tayo, guys. Vito, sama mo si Jen, ha? Sige, G. Beach tayo? Overnight? Uy, good idea. Makapagpahinga man lang at nauumay na ako sa mga reklamo ng mga kausap ko eh. Kakapagod din kaya. Nice. O, G na, wala nang atrasan. Tsaka gusto ko rin kasing ipakita yung bagong motor ko sa inyo. Regalo sa akin ni na mami ng birthday ko. Sobrang solid talaga. Wow, yaman. O sige, kita-kita tayo sa Sabado. Pero sa ngayon, work muna tayo. Biyernes ng umaga, nakipagkita si Alexa kay Jen sa isang coffee shop malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Magdadalawang taon na ring magkaibigan ng dalawa. Hindi si Jen yung tipikal na babae na kapag may kaibigang babae ang boyfriend niya, pagseselosan niya. Naging magaan na rin ang loob niya kay Alexa at tinuring niya itong matalik na kaibigan. Kaya halos lahat ng mga ganap niya sa buhay ay kinukwento niya kay Alexa. Hi girl, kumusta na? Ngayon na lang ulit tayo nagkita. Sama ko sa Sabado Beach tayo overnight. Gina Sure. Wait, kasama ba si Mark? Yup, sasama siya. Why? Wala naman. Biglang namula mga pisngi ni Jen nang marinig ang pangalang Mark. Bakit nga? Anong meron? Kasi may sasabihin ako sa'yo, Lex. Basta sa atin lang to Huwag mo nang ipagsasabi sa iba. Lalo na kay Vito, promise? Alright, promise. Ano ba yon? I think nagugustuhan ko na kasi si Mark. Ilang weeks na rin kasi kaming nagchat-chat. Lagi naman kasing walang oras sa akin si Vito eh. Ayun, nagkapaalagayan kami ng loob hanggang sa umamin siya sa akin na gusto niya raw ako. Really? Kaya pala laging hindi sumasama sa rides namin niya si Mark. Umiiwas yata kay Vito. Teka, isasend ko yung messages sa akin ni Mark. Basahin mo kung gaano siya ka-sweet sa akin. Masyadong malayo kay Vito. Sabado ng umaga, nagkita-kita ang magtotropa sa kanilang tagpuan. Naunang dumating si Vito at Alexa. Nang maalala ni Alexa ang sinabi ni Jen sa kanya, hindi na ito nakapagpigil at nagkwento na rin kay Vito. Vitz, may sasabihin ako sa'yo, pero ipangako mo hindi ka magwawala at mag-ieskandalo rito Sige Lex, ano ba yun? Tinatarantado ka ni Jen. Nakikipaglandian siya sa ibang lalaki. Ang nakakabanas doon, kilalang-kilala mo yung lalaki. Sino? May pruweba ka ba? Ay meron no, eto. Si Mark? Babasagin ko ang bungo ng demonyong yun. Tinuring ko siya na parang sariling kapatid tapos ganyan na igaganti niya sa akin. Sisirain ko ang buhay niya. Oh, kalma lang. Huwag ka muna magwala rito. Mamaya na lang pagdating natin sa resort. Saka mo sila kumprontahin kapag magkakaharap na kayo. Sa ngayon, kumalma ka muna at may tamang oras para ilabas mo ang sama ng loob mo. Kung gusto mo, hulihin natin sila sa akto mamaya. Sige, kapag napatunayan kung totoo yung sinasabi mo, sigurado kung pagsisisiyan nilang niloko nila ako. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ng dalawa, dumating na si Mark at Jen ang magkasama. Sinubukan ni Vitong kumalma, ngunit bakas pa rin sa mukha niya ang galit. Kaya pinili na lang nitong itikom ang bibig niya at magplano kung paano niya mahuhuli si Jen at Mark sa akto.
Hindi kinibo ni Vito si Jen na nakapwesto sa likod niya sa buong biyahe. Ipinagtaka naman ng babae ang pananahimik ng kanyang boyfriend. Babe, okay ka lang ba? Anong problema? Wala. Narinig naman ni Alexa ang paninigaw ni Vito kay Jen. Napangiti ito. Nang makarating na sila sa resort, nagpasok muna sila ng gamit sa kanya-kanyang kwarto at humilata muna sa kama saglit. Nag-chat si Alexa kay Vito. Nagyaya itong kumain at maglibot sa resort. Yo, Vits, food trip tayo mamaya. Maglakad-lakad na rin tayo pampababa ng kinain. Ayokong kumain, kayo na lang. Alam ko na kung paano natin sila uhulihin mamaya. Okay, paano? Iwan natin sila, pero bantayan natin ang bawat kilos nila. Sige, Vits, sasamahan kita riyan sa plano mo. Pagkagat ng dilim, nagsama-sama na sila para maghapunan. Jen, labas muna kami ni Vits ha. Bili lang kami ng alak para may pangnomo tayo mamaya. Dito muna kayo ni Mark ha. Tara na, Vits. Sige, tara. Nang napaniwala na ni Alexa sina Jen na aalis sila para bumili ng alak, nagtago na silang Vito para mahuli sina Jen at Mark na may ginagawang kalokohan. Pagkatapos lang ng ilang minuto, biglang nagsalita si Mark na narinig naman ni na Alexa. Jen, hindi ko na talaga kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaibigan ko si Vito, pero mas pipiliin kita kaysa sa kanya. Mahal kita, Jen. Mahal din kita, Mark. Ikaw lang ang laging nandyan para sa akin. Mas nararamdaman pa nga kita kaysa kay Vito. Kapag siya ang kasama ko, ikaw naman ang naiisip ko. Sabihin na natin sa kanya ngayong gabi. Huwag na natin siyang lukuhin. Nanginig ang laman ni Vito nang dahil sa galit sa panlulokong ginagawa ng dalawa sa kanya. Hindi niya na napigilan ang sarili nang niyakap ni Mark si Jen. Sinugod ni Vito si Mark at sinuntok ito sa mukha. Hayop ka? Kailan niyo pa ako niloloko ha? Itinuring kitang parang sarili kong kapatid tapos ganitong gagawin mo sa akin? Wala akong ginawang mali sa'yo, Mark. Ano ba nagustuhan mo rito kay Jen? Wala naman tong pera eh. Libo-libo na nga ang utang ng hinayupak na to sa akin. Kasi totoong mahal niya ako. Binibigyan niya ako ng oras. Hindi katulad mo. Puro ka nalang ride sa trabaho. Ni hindi ko na maramdaman na mahal mo ko. Ni wala kang pakialam sa akin. Sinuportahan naman kita sa mga gusto mong gawin sa buhay mo pero kinalimutan mo pa rin ako. Ano na lang pala ako sa buhay mo? Anong klaseng utak meron ka? Ako pa ngayon ang may kasalanan kaya lumandi ka sa iba? Sana sinabi mo sa akin yung mga hinaing mo para sana nasolusyonan nating dalawa yung problema mo. Hindi yung nagpapakamot ka sa iba. Ang katimong babae ka. Pre, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Jen. Mali ang iniisip mo sa kanya. Isa ka pa, traitor kang hinayupa ka. Sinamantala mo may problema kami ni Jen. Imbis payuhan mo siyang kausapin ako, anong ginawa mo? Binaby mo para maagaw mo siya sa akin. Pre, balak naman talaga namin sabihin sa'yo eh. Tsumitsyempo lang kami. Pasensya na. Kaninang umaga ko pa alam yung kagaguhang ginagawa niyo sa akin. Gusto ko lang talagang makita ng sariling mga mata kong panluloko niyo. Habang nagsasagutan si Vito, napapalunok si Alexa. Alam niya kasing posibleng mabanggit ang pangalan niya at madamay siya sa gulo ng magkaibigan. Ngunit kung sakaling mangyari yun, handa naman siya dahil kabisado niya na ang mga sasabihin niyang dahilan. Teka, paano mo naman nalaman? Sino nagsabi sa'yo ng tungkol sa amin ni Jen? Si Alexa. Laking pasasalamat ko sa kanya kasi nabuksan ang mga mata ko. Nakita ko kung anong klase mga tao kayo. O ito, ebidensya. Messages mo sa girlfriend ko. Kaya wala ka ng lusot kahit ano pang gawin mong pagpapaliwanag. Pinagkatiwalaan kita, Alexa. Traidor ka. Pasensya na lang tayo, Jen. Kaibigan ko si Vito eh. At kailangan niyang malaman ang panlulokong ginagawa niyo sa kanya. Alam niyong mali ang ginagawa niyo, pero tinuloy niyo pa rin. Pues, ito na ang resulta ng pinaggagawa niyo. Simula ngayon hiwalay na tayo, Jen. Ito na ang huling pagkikita natin. At ikaw namang hinayupa ka. Di na kita kaibigan. Magkalimutan na tayo. Huwag kang lalapit sa akin kundi babasagin ko yung mukha mo. Tara na, Alex. Pinili na lang ni na Alexa at Vito na umalis sa resort at mag-rides ng gabing yun. Lunes ng hapon, nagkita sina Alexa at Vito bago pumasok sa trabaho. Kinumusta ni Alexa ang kaibigan.
At nakita niya na bakas pa rin sa mukha nito ang galit at lungkot nang dahil sa nangyari. Kaya isang ideya ang pumasok sa isip niya para makaganti kina Mark at Jen. Gusto mo bang maparusahan at makaganti sa dalawang traidor na yon? Oo, dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa akin. Paano? Ano naisip mo? Di ba meron tayong video nung nagyayakapan sila at nag-aminan sila sa isa't isa? I-post natin yun sa social media. Tignan na lang natin kung may mukha pa silang ihaharap sa mga tao. Oo, tama. Nandito pa yun sa akin. Sige, i-upload ko. Hindi na nga nag-alinlangan si Vito at in-upload niya sa FB ang video ng dating kasintahan at kaibigan. Napangiti ulit si Alexa na para bang umaayon sa kanyang plano ang lahat ng nangyayari. Isang gabi, habang magkasama sina Alexa at Vito sa labas ng kanilang opisina, kinumpronta ni Mark si Vito tungkol sa video nila ni Jen. Vito, sobra naman yata yung ginawa mo sa amin. Basahin mo itong mga panguhusga sa amin ng tao. Sobrang apektado na si Jen sa nangyayari. I-delete mo na tong video please. Maawa ka naman kay Jen. Tama lang yan sa inyo. Kulang pa nga yan kung tutusin eh. Hindi mo yata alam kung anong ginawa mo eh. Hindi lang kami ang inuhusgahan. Pati na rin ikaw pinagsasalita ng masama ng mga tao. Pati ikaw damay sa ginawa mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa akin. Ang mahalaga, makagante ko sa inyo. Akala nyo magiging masaya na kayo pag nawala ako sa mga buhay nyo? Asa kayo? Hindi ako papayag ng ganun-ganun na lang. Nanloko na nga kayo tapos kayo pa masaya? Nang dahil sa ginawa ni Vito, naging usap-usapan sila sa kanilang trabaho. Pati si Vito hinusgahan na rin ang kanyang mga katrabaho. Pati nga pamilya niya nadamay na rin. Kaya nagkandaletse-letse na ang buhay ni Vito. Magulo ang utak niya kaya naapektuhan na rin ang trabaho niya. Madalas, hindi siya nakakapasok at lagi na siyang palpak sa trabaho dahil naging mainitin ang ulo nito. Ipinatawag si Vito ng kanyang boss at pinagsabihan dahil hindi niya na magawa ng maayos ang trabaho niya. Dismayado sa kanya ang boss niya dahil mapopromote na sana siya bilang team leader kung hindi lang nangyari na gumulo ang buhay niya. Binalaan ni boss na posibleng masuspinde o matanggal na si Vito sa trabaho kapag may nagawa pa ulit itong kapalpakan. Miyerkules ng hapon, nakipag-video call si Alexa kay Vito para kumustahin naman ang lagay nito. Yo pre, sorry hindi na kita nahintay kanina. Umuwi na ako agad eh. Pero tara, rides tayo, game? Huwag muna ngayon, Lex. May problema ako eh. Baka masuspindi o matanggal na ako kapag pumalpak pa ako sa trabaho. Kinausap na ako ni Boss Mike eh. Ganun ba? O sige, next time na lang, Vitz. Kaya mo yan. Malalampasan mo rin yung pinagdadaanan mo. Nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Lex. Nung araw din na yon, pumasok si Alexa ng maaga sa trabaho. Pinuri siya ng kanyang boss dahil daw sa pambihirang dedikasyon niya sa trabaho. Nabanggit ng boss niya na may tatawag sa kanila na bagong kliyente at gusto niyang si Vito ang kumausap doon dahil sa galing niyang mag-handle ng kliyente. At para makabawi naman daw siya. Sinabi pa ni boss na kailangan daw maghanda si Vito dahil malaking kliyente raw ang kakausapin niya. Nang pumasok si Vito, nagulat siya dahil tinanong ng kanyang boss kung handa na raw siyang kausapin ng bago nilang kliyente na si Mr. Sakamoto. Wala siyang kaalam-alam na siya ang naka-assign na mag-handle sa client. Ngunit wala naman siyang magawa kundi umuo kahit hindi siya nakapaghanda. Nung oras na para kausapin si Mr. Sakamoto, nilakasan na lang ni Vito ang kanyang loob at sumabak na sa trabaho. Nung una, ayos naman dahil nadala niya ang pag-uusap nila ng kliyente. Ngunit dumating sa puntong uminit ang ulo ng kliyente sa kanya dahil maraming tanong tungkol sa serbisyo at produkto ng kumpanya ang hindi niya nabigyan ng linaw. Yung ibang tanong, hindi niya rin nasagot. Mabilis na nakarating sa boss ni Vito ang nangyari. Nawala ang malaking kliyente nila ng dahil kay Vito. Kaya naman nagpasya na si boss na suspindihin ng 1 buwan sa trabaho ang lalaki.
Wala nang nagawa si Vito kundi sumang-ayon sa boss niya. Kaya inayos niya na ang kanyang mga gamit at nagpa siya nang umuwi. Habang naglalakad palabas si Vito, nakasalubong niya naman si Alexa. Wala na, Alex. Suspendido ako na 1 buwan eh. Sira na talaga ang buhay ko. Di good. Ibig sabihin, sumasang-ayon ang lahat ng nangyayari sa plano ko. Ha? Hindi ko maintindihan. Hadlang ka kasi sa promotions ko eh. Bakit kasi kailangan pagpilian pa tayo? Pwede namang sa akin na yung posisyon. Mas magaling at masipag naman ako kesa sa'yo. Tinraidor mo ako? Yes. Actually, planado ko lahat ng nangyari. Matagal na talagang alam ni Alexa na may namamagitan kina Jen at Mark. Naghintay lang siya na mahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at sa bibig mismo ni Jen manggaling ang panlulokong ginagawa nila kay Vito. Hinintay niya ang tamang tiyempo para masabi kay Vito nang may pruweba ang nangyari. Pati ang video nila kina Mark, pagbibigay ng ideya kay Vito na i-upload sa FB ang video hanggang sa hindi pagbanggit na kailangan maghanda ni Vito para sa bagong kliyente. Lahat yon planado at sinadya ni Alexa. Akala ko totoong kaibigan kita. Traidor ka rin pala. Nang dahil sa lintik na promotion na yung ginawa mo ito sa akin? Sorry, Vito. Masyado ka kasing utu-uto. Ang dali mo lang manipulahin. Kung hindi ka sana hadlang sa pag-angat ko, edi sana hindi nangyari sa'yo yan. Traidor ka. Pagbabayaran mo ginawa mo sa akin. Sus, narinig ko na yan eh. Sige na, at may pasok pa ako. Makalipas ang ilang linggo, natanggap na rin ni Alexa ang inaasam-asam na promotion. Ibinalita niya ito agad kay Mina na kanyang ina. Hi, Mommy. May good news ako sa'yo. May achievement ako. Na-promote na ako. Team leader na ako sa office namin. Really? Congrats. Sige na, lumabas ka na muna. Kailangan ko na magpahinga at maaga pa ako bukas. Good night. Nalungkot si Alexa sa sagot sa kanya ni Mina. Kahit kailan kasi, hindi niya pa narinig na magsabi ang mga magulang niya na proud sila sa sariling anak. Halata ring nagmamadaling makipag-usap ang kanyang ina na si Mina at hindi ito interesado sa kwento ng anak na si Alexa. Isang araw, nagising na lang si Alexang nilalagnat. Mabigat din ang pakiramdam ng ulo niya na para bang pinipitpit. Uminom agad siya ng gamot, kaya lang hindi pa rin bumuti ang pakiramdam niya. Kahit na ganon, pumasok pa rin siya sa opisina. Nagdala na lang siya ng kumot at mga gamot. Pagdating niya sa trabaho, nabalitaan niyang hindi pumasok si Mark dahil masama rin ang pakiramdam nito. Nasabi niya na lang sa sarili na marami talagang nagkakasakit at iinom na lang siya ng gamot para gumaling siya agad. Ngunit sa paglipas ng oras, hindi pa rin nagiging maayos ang pakiramdam niya. Kaya nang makita na ng boss niya ang kalagayan niya, pinatigil muna nitong magtrabaho si Alexa at pinagpahinga muna. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpa siya nang umuwi si Alexa. Pinilit niya pa ring magmotor sa kabila ng nararamdaman niya. Muntik pa siyang maaksidente dahil sa mabilis na pagmamaneho nito. Pagdating niya sa bahay, dumiretso naman agad siya sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong ito, masama pa rin ang lagay ni Alexa. Mataas na ang lagnat niya. Nananakit na rin ang ulo at tiyan niya. Kaya naman tinawag niya na ang kasambahay nilang si Manang Lourdes upang magpatulong. Manang, ang sama po ng pakiramdam ko. Tulungan niyo po ako. Tawagan niyo si Mami. Baka pwedeng dali na ako sa ospital. Uminom na po ako ng gamot pero hindi pa rin ako gumagaling. Nang malaman ni Mina ang kondisyon ng anak, agad naman itong umuwi para dalhin si Alexa sa ospital. Nakausap nila ang doktor. Ang tanging rason daw kung bakit nagkakaganon si Alexa ay dahil sa unhealthy lifestyle niya. Nabanggit kasi ni Alexa na araw-araw siyang puyat dahil sa trabaho niya sa call center. Naninigarilyo at umiinom din ng alak.
Niresetahan na lamang ng mga gamot pampawala ng sakit ng tiyan at ulo si Alexa. At pumayag naman ng doktor na umuwi si Alexa at sa bahay na lang magpagaling. Nang makauwi na sila, kinausap ni Mina ang kanyang anak. Alexa, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Nandun lang ako sa kabilang kwarto. Himala, may oras ka yata para sa akin ngayon. Sana palagi na lang akong may sakit para nakukuha ko ang atensyon mo. Hindi na muna ako papasok sa trabaho para bukas mabantayan kita. Magpahinga ka na muna at hayaan nating tumalab yung mga gamot na iniinom mo. Ikaw ba yan, ma'am? Imposible kasing unahin mo ko eh. Ang alam ko kasi, trabaho mo lang ang mahalaga sa'yo. Sure ka bang okay ka lang? May sakit ka yata eh. Sorry anak, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ang mahalaga sa akin ngayon, gumaling ka. Saka na tayo mag-usap kapag okay ka na. Kung gagaling pa ako. Lumipas sa mga oras nang wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Alexa. Sa katunayan, palala pa nga ito ng palala dahil may mga bulutong na rin siya sa mukha at katawan sa hindi pa makumpirmang dahilan. Kinausap ni Mina ang kasambahay nilang si Lourdes na dalhan ng gatas at pagkain si Alexa sa kwarto niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Lourdes. Dinala ko na siya sa ospital, pero wala namang naibigay na sapat na eksplanasyon ng doktor tungkol sa nangyayari sa kanya. Mukhang hindi rin tumatalab ang mga gamot sa kanya. Sobrang nag-aalala na ako para sa anak ko. Sinabi ni Lourdes na baka makatulong siya kay Mina. May alam kasi siya sa panggagamot. Kung hindi raw si Alexa magamot ng doktor, baka raw malakas na albularyo na ang kailangan ni Alexa at maaaring kinulam daw siya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mina at nagtiwala na lang kay Lourdes. Kaya hinanda na nila mga kakailanganin sa panggagamot, mga tuyong halamang gamot, asin, katas ng halamang gamot, at papel na may mga malalakas na orasyon. Lourdes, ikaw nang bahala ha. Alexa anak, magdasal tayo. Nangihina na ako. Hindi ko na yata kaya, ma'am. Tatagan mong loob mo anak. Kaya mo yan. Nandito lang ako sa tabi mo. Mamaya nandito na rin ang dad mo. Pauwi na siya. Manalig ka lang sa Diyos na gagaling ka. Hindi ka niya pababayaan. Hawakan mo itong rosaryo anak. Sabayan mo akong magdasal. Nagsimula na si Lourdes sa pagpapausok ng pinatuyong halamang gamot at kamangyan sa buong kwarto ni Alexa. Nagsaboy na rin siya ng asin at nagkusko sa katawan nito. Pinalibutan din niya ng asin si Alexa sa pamamagitan ng pagguhit ng bilog sa kama nito. Pagkatapos ng ilang minuto, sinunog niya naman ang papel na may nakasulat na orasyon at gumuhit siya ng krus gamit ang abo sa noo, pisngi, leeg, kamay at paa ni Alexa. Ang natirang abo ay hinalo niya sa maligamgam na tubig at ipinainom naman ito kay Alexa. Itinapal niya mga halamang gamot sa noo at katawan ni Alexa. Pumikit siya at nag-orasyon muli. Sinabayan siya ng taimtim na dasal ni Mina. Maya-maya pa, paunti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng dalaga. Bumaba na ang lagnat niya at nawala na rin ang pananakit ng tiyan niya. Manang, salamat po. Utang na loob ko po ang buhay ko sa inyo. Salamat, Manang. Magkano po ba ang kailangan kong bayaran sa inyo? Magsabi ka lang po at kahit magkano, ibibigay ko. Hindi tinanggap ni Lourdes ang binigay na pera ni Mina dahil ginawa niya lamang daw ang tungkulin niya bilang manggagamot. Masaya na raw siya na may napapagaling siya. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Alexa, tinanong niya si Mina kung pwede ba silang mag-usap mag-ina ng masinsinan. Salamat sa Diyos at okay ka na. Wala na ba talagang masakit sa'yo? Wala na po, Mami. Okay na po ako. Na-confirm po ba ni Manang kung nakulam talaga ako? Oo, Alexa. Gusto mo bang alamin kung sinong gumawa niyan sa'yo? Pwede kong tawagin si Manang ulit. Wag na, Mami. Parang kilala ko na kung sino eh. Pero ayoko magsalita ng tapos.
Ayoko mambintang. Ang importante, okay na ako ngayon. Alexa, pasensya ka na sa amin ng daddy mo. Iginugol namin ang oras namin sa trabaho. Hindi ka namin nagabayan ng maigi. Akala namin sapat nang binibigay naming material na bagay sa'yo. Maling-mali kami, anak. I'm so sorry. Babawi kami sa'yo. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Alam mo kung bakit ako nakulam, ma'am? Kasi gusto ko ring umangat katulad nyo. Gusto ko ring tumaas ang posisyon ko sa trabaho. At baka sakaling magkaroon ako ng halaga sa inyo. Baka sakaling mahalin nyo na ako. Mahal ka namin, anak. Hindi mo kailangan ng mataas na posisyon. Mahal ka namin kahit anong mangyari kasi anak ka namin. Galing ka sa amin, sa akin. Pasensya ka na kung hindi namin naiparamdam sa'yo. Pero mahal na mahal ka namin. Lagi mong tatandaan yan. Sana mapatawad mo kami. Pangako, magbabago na kami. Tinupad naman ng mga magulang ni Alexa ang kanilang pangako sa anak. Lagi na silang naglalaan ng oras para dito. At kapag may gustong ikwento si Alexa, nakikinig na sila ng gusto at lagi na nilang sinasabing proud sila sa kanilang anak. Hay anak, wala kang pasok ngayon, di ba? Tara, movie night. Pinagluto pala kita ng paborito mong pork sinigang. Nandun sa kusina kung sakaling nagugutom ka, ha? Movie? Kaso tinatamad ako eh. Pero sige, sa isang kondisyon. Sure, ano yun, nak? Dapat kasama natin si Papa. Tsaka dapat may popcorn at pizza. Narinig ng daddy ni Alexa ang usapan ng mag-ina. Sakto, may dala siyang pizza at popcorn dahil plano na talaga ng lalaking manood ng movie kasama ang kanyang mag-ina. Nagpasalamat ng gusto si Alexa kina Mina dahil may oras na mag-asawa sa kanilang anak. Sa pagkakataong ito, ramdam na niya ang pagmamahal sa kanya ng mga magulang. Ngunit parang may kulang pa rin sa buhay niya. Nawalan kasi siya ng mga totoong kaibigan dahil sa pagtatraidor niya. Gusto niyang ayusin ang mga pagkakamali niya kaya sinubukan niyang mag-reach out kina Vito, Mark at Jen. Kaso nabigo siya dahil hindi siya pinansin ni na Mark at Jen. Blinak din siya ni Vito sa FB. Mukha raw talagang binura na siya ng mga dating kaibigan sa buhay nila. Ngunit hindi pa rin siya nawala ng pag-asang baka isang araw mapatawad din siya ng mga ito. Lalo na si Vito. Hindi pa rin siya sumuko at handa siyang gawin ng lahat para maibalik ang dati nilang pagkakaibigan. Hinanda niya ang kanyang sarili sa mga posibleng masasakit na salita na ibabato sa kanya ni Vito. Kinondisyon niya ang kanyang utak na dapat intindihin niya ang mga dating kaibigan dahil kahit sino naman ay magagalit sa ginawa niya at pipiliin na lang putulin ang pagkakaibigan. Kaya kahit mahirapan at masaktan pa siya, tatanggapin niya kung ang kapalit naman ay kapatawaran ng mga kapatid niya sa ibang ina. Makalipas ang isang linggo, nakabalik na rin siya sa trabaho. Nagkasalubong sila ni Mark nung break time nila. Nilagpasan siya nito, ngunit hinabol niya para kausapin at linawin ang lahat. Mark, sandali. Please, mag-usap naman tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Traidor ka. Sinira mo ang pagkakaibigan natin. Sandali, Mark. Ako ba talaga ang sumira sa pagkakaibigan natin? Hindi ba kayo ni Jen ang nanloko? Sa totoo lang, hindi ko pinagsisisihan na sinabi ko kay Vito ang pinagagawa niyo sa kanya. Mali kasi talaga eh. Sana ma-realize niyo ang pagkakamali niyo. Mahal ko si Jen. Hindi ko siya pinababayaan. Mahal mo pero niloko mo ang kaibigan mo. Kasalanan mo kung bakit kayo nagkasira. Nagkasala na nga kayo, tinago niyo pa ni Jen ang relasyon niyo. Pinatagal niyo pa. Dapat sinabi niyo na agad kay Vito. Tingin mo ba wala lang sa kanya yung ginawa niyo? Sobrang naapektuhan yung tao. Humingi na ako ng tawad sa kanya. Ano pa bang gusto niyang gawin ko? Lumuhod sa harap niya? Diyos nga, nakakapagpatawad eh. Sino ba siya? Sinira niya na rin kami ni Jen. Nakaganti na siya. Ano ba naman, Mark? Ikaw na nga ang may maling ginawa sa kapwa, ikaw pang matapang. Matuto ka naman magpakumbaba. Isipin mo, may pinagsamahan din kayo ng kaibigan mo. Oo na, mali na kami. Tapos na. Nangyari na eh.
Ano pa magagawa namin? Meron ka magagawa. Kailangan tulungan mo ako para makabalik si Vito sa trabaho. Ha? O sige, paano natin gagawin yun? Pumunta si Alexa at Mark sa kanilang boss upang ipaliwanag ang totoong nangyari kay Vito. Nakasalanan ni Alexa kung bakit nawala ang malaki nilang kliyente dahil hindi niya sinabi kay Vito ang bili ng boss nila. Yun ang rason kung bakit hindi siya nakapaghanda. Sinabi rin ni Alexa na dapat ibigay ng boss niya ang posisyon kay Vito pagbalik niya sa trabaho dahil mas magaling at mas dedikado naman talaga si Vito kaysa sa kanya. Kaya nakiusap ng paulit-ulit si Alexa na pabalikin na sa trabaho ang kaibigan. Pati si Mark ay tumulong na rin sa pagkumbinsi sa kanilang boss. Wala nang nagawa ang boss at nang dahil sa pangulit nilang dalawa, pumayag na ito at tinawagan si Vito para ipaalam na pwede nang bumalik sa trabaho ang lalaki kahit wala pang 1 buwan. Kinabukasan, pumasok na si Vito sa trabaho. Agad naman siyang kinumpronta ni Alexa. Hi Vito, ikaw ba ang gumawa nun sa akin? Ikaw ba ang kumulam o nagpakulam sa akin? Oo, ako ang kumulam sa'yo. Iba sabi ko sa'yo pagbabayarin kita? Sorry Vito, kahit ginawa mo yun sa akin, gusto ko pa rin humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo. At kung magsusorry ka sa akin, gusto kong malaman mo na napatawad na kita noon pa. Kung tutuusin, tama lang yung nangyari sa akin dahil kailangan ko talagang pagbayaran ng mga kasalanan ko. Pero salamat kasi nang dahil sa ginawa mo, naayos ko ang relasyon ko sa pamilya ko. Bakit mo ba kasi nagawa yun sa akin? Hindi ko maintindihan eh. Sige, ngayong nalaman mong may alam ako sa pangungulam, ipagkalat mo na para husgahan at pagkaisaan ulit ako ng mga tao. Hindi ko gagawin yun, Vito. Paano pa ako magtitiwala sa yung traidor ka? Basta, wala akong gagawin masama sa'yo, maniwala ka. At sana, mapatawad mo pa ako. Kahit imposible mang isipin, sana maibalik pa rin natin ang dati natin pagkakaibigan. Sorry ulit, Vito. Iiwas na muna ako sa'yo ngayon. Mag-focus muna tayo sa trabaho. Nalaman ni Vito na si Alexa at Mark ang rason kung bakit siya nakabalik agad sa trabaho. Lumipas sa mga araw na wala pa ring kibuan ang tatlo. Tinutukan lang nila ang kani-kanilang trabaho. Naghiwalay na sina Mark at Jen. Kung ano ang ginawa ni Jen kay Vito, inulit niya kay Mark. Habang magkarelasyon sila ni Mark, nahulog din ang loob niya sa ibang lalaki. Sinubukan ni Mark makipag-ayos kay Vito at nang malaman ni Vito ang nangyari, nang ibabaw pa rin ang pagkakaibigan ng dalawa. Dinamayan ni Vito si Mark. May lamat na ang kanilang pagkakaibigan, ngunit nandyan pa rin ang dalawa para sa isa't isa. Makalipas ang 3 buwan, binalitaan ni Boss si Vito at Alexa na pareho silang na-promote sa trabaho nang dahil sa galing, diskarte at pagmamahal nila sa kumpanya. Si Alexa ay nakabalik sa pagiging team leader, samantalang si Vito ay napiling maging operations manager. Congrats pre, masaya ako para sa iyo. Ako, kailan kaya ako mapopromote? Soon pare, galingan mo pa. Tsaka pumasok ka na sa tamang oras. Lagi kang late eh. Magaling ka rin naman sa trabaho mo eh. Makikita rin ni boss yan. Sana nga, imamanifest ko yan. Thanks pre ah. Nakita ni Vito at Mark si Alexa na papasok sa trabaho. Bigla itong tinawag ni Vito. Hi Lex, congrats pala ah. Thanks, Vits. Congrats din. Happy ako for you. Bago pumasok si Alexa, ipinaliwanag niya kung bakit nakagawa siya ng mali kay Vito. Sa una, napakunot ang noo ni na Vito. Ngunit naintindihan din nila ang pinanggagalingan ni Alexa kalaunan. Paunti-unti ay nagamot na ang lamat sa kanilang pagkakaibigan. Pati na rin ang sugat na dulot ng nakaraan. Handa silang ipaglaban ang kanilang pagkakaibigan kahit paanong lalim ng sugat nila. Lahat naman ng sugat ay naghihilom din ng dahil sa pagmamahal. Sa kaso nilang tatlo,
Ang totoong pagkakaibigan ang tumulong sa kanilang mag-heal at mag-grow. Guys, tara, rides tayo sa Sabado. Ano, G? Wala naman tayong pasok eh. G, sige. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta kasama ko kayong mga kapatid ko. Pero papaalam muna ako kina mami ha. Alam nyo naman yon, bigla-bigla na lang nagyayaya kung saan-saan basta magka-oras sila. Ay, teka, bakit kaya hindi na lang natin sila isama? Great idea! Para makilala na rin nila kayong mga bugoy sa buhay ko. Ayos, sige. Bali, magkukotse sila. Tapos syempre tayo, magmomotor. Oo naman, lady rider yata to. Sa Sabado ha, chat-chat na lang kung saan tayo magkikita. Toy kayo ha, baka kapag nakakita na naman kayo ng chicks, sabay nyo na namang matipuhan. Madala na kayo ha. Naku, hindi na talaga mauulit yung nangyari dati. Inakbayan ni Alexa ang dalawa. Dapat lang, wag na nating hayaan na may makasira sa friendship natin kahit anong mangyari. Nakikita ko yung future natin, na kahit may mga kanya-kanya na tayong buhay, kahit matanda na at uugod-ugod na tayo, magkakaibigan pa rin tayo. Magkakapatid pa rin ang turing natin sa isa't isa. Wakas!